Hi there mga kapatid, it's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and paki-like and share mo na rin. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Walang prenong pinangalanan ni Vice President Sara Duterte ang dalawang kongresista na umano'y nagkokontrol ng pondo ng gobyerno, sina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chair Zaldico. Sa isang interview na inilabas ng Office of the Vice President, ikinuwento mismo ng Vice Presidente ang umano'y irregularidad sa loob ng Kongreso sa usapin ng pagbibigay ng pondo para sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay VP Sara, noong kalihim pa siya ng Department of Education noong 2023, ay may mga lumapit sa kanya na mga miyembro ng Kamara matapos aprobahan ang 5 bilyong pisong pondo para sa classroom construction. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Dagdag pa ng Vice Presidente nang tanggihan niya ang panghihingi ng ilang mambabata sa nasabing pondo. Ang ginawa ng House of Representatives ay dinagdagan ito ng 10 bilyong piso pagdating sa final approved budget o ang General Appropriations Act, bagay na hindi na anya kontrolado ng DepEd. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Ito rin anyang ginawa noong 2024 budget kung saan ang inisyal na 19 billion pesos na alokasyon para sa classroom construction ay itinaas sa 24 billion pesos. Maging ang listahan ng classroom construction ay idinagdag ng walang kalam-alam ang DepEd. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the GAB came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. Samantala, wala pang pahayag si Romualdez patungkol sa issue habang itinanggi naman ni Ko ang isiniwalat ni VP Sara. Hindi po totoo yan. Samantala, sinabi ni VP Sara na nagbitiw siya sa DepEd dahil ayaw niyang managot sa mga ganitong gawain ng Kongreso na pagkakaroon ng irregular na insertions na wala silang kontrol. Sa ikalawang pagdinig sa Kongreso, hindi rin dumalo si VP Sara, ngunit nagpadala siya ng liham kung saan muli niyang ipinunto. Bigyan niya na sa House Committee ang pagdidesisyon at hindi na niya dedipensahan pa ang naturang OVP 2025 budget proposal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News. May komento naman ng isang dating legal counsel ng Pangulong Duterte ng Pilipinas sa tangkang zero budget sa Office of the Vice President sa 2025. Narito ang balita ni MJ Mandihar. Vice President, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget.
Nakarating kay Vice President Sara Duterte ang plano ng Kamara laban sa kanyang tanggapan sa susunod na taon. Ayon sa bise, tanggap niya na kung ganito man ang desisyon ng House leadership at bahagi raw ito ng pag-atake laban sa kanya. 2 beses nang pinadefer ng makapangyarihang House Committee on Appropriations ang mahigit sa 2 bilyong pisong proposed budget ng OVP sa 2025. Diin ng bise, hindi nagustuhan ng mga kongresista ang pagsagot niya sa mga tanong patungkol sa 2023 intelligence at confidential funds na kanyang tanggapan. Ngunit para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo, may kapangyarihan ng Korte Suprema para pamahalaan ang abuso sa mga ahensya ng pamahalaan. Kagaya na lamang ng plano ng Kamara sa tanggapan ni VP Sara. Tandaan nyo, ang Korte Suprema ay binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas. Dati hindi. Ngayon, meron sila sa 1987 Constitution na anumang pang-aabuso ng isang sangay ng gobyerno, ng isang departamento, ng isang public official sa kanyang trabaho ay maaaring baliktarin ng Korte Suprema pag ito'y labag na. Ani Panelo, kung itutuloy man ang zero budget sa OVP, maliwanag na abuso ito sa diskresyon ng mga kongresista. Kaya kung ang gagawin po nila, tatanggalin na nila ng budget ang OVP, that is grave abuse of discretion. Kasi may discretion sila na mag-approve o disapprove. Pero kailangan reasonable. Dahil lang hindi pumunta at hindi sumagot, ay hindi yung grave, hindi yung abuso naman sa party ni Inday Sara yun. Tingin ni Panelo, dapat igalang ang tanggapan ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa kahit sino man ang nakaupo dito. Ang mga nakaupo ngayon sa Kamara, matatanda ang kaalyado pa ni VP Sara noong 2022 elections. Pero sadya raw na may mga taong nais manatili sa pwesto habang buhay. Kaya sinisiraan ngayon ayon sa bise silang mga Duterte. Binibigay niya naman ang kanyang paliwanag. So hindi mo masasabi na, oy, naabuso ka, brat ka naman masyado. Pinaliwanag ko na nga eh. Problema sa inyo, tinatanong niyo ako sa isang paksain na diskusyon niyo na rito, nagdesisyon na nga kayo na wala na akong confidential pass, inuusisa niyo pa. Wala pang schedule kung kailan ulit isasalang sa pagdinig ng Kamara ang 2025 OVP proposed budget. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondejar, SB9 News. Ito po si Ka Eric at makakasama ko po sa araw na ito ay ang ating butihing abogado, tagapagtanggol, hindi lamang po para sa karapatan at kagalingan ng mga katutubong pamayanan at mga tribo sa bansang Pilipinas, kung hindi ganun din po sa mga batayang karapatan at kabutihan ng bawat mamamayang Pilipino. Ang Executive Director ng IPRA Center na nagtatanggol sa mga advokasya sa pagsusulong ng mabuting programa sa ikabubuti ng kabuhayan at kalagayan ng mga katutubong pamayanan. Ang aking kapartner ngayon sa Pilipinas Nating Mahal, Attorney Marlon Busantog. Salamat, Eric. No? And then, naimbag ngagsapam, naimbag ngagsapatayo, karkaro jay kakabsat ko dita, kakailyang ko ditang igorot, may fellow igorots. No? And then the rest of the indigenous nations, mayong buntag sa ating lahat. Ito, naimbag ngagsapatayo, amin-amin nga awan malabsan. Ayun. Mga kababayan, kahapon po ay nakita natin kung papaano po ang otoridad at kapangyarihan sa gobyerno at pera ay pwede pong magpalugmok sa mga prinsipyo at etiketa ng isang disenteng tao. Sila po ay naggustong tawagin na honorable, your honor. Pero itong mga kongresista kahapon po sa lower house, sa House of Representatives, kahit paman na wala doon si Vice President Sara Duterte, pero nakasalang po ang kanyang Office of the Vice President Budget Deliberation. At nakita natin kung paano ininsulto, hinanapan ng pangbabastos, at kung pwede pa lang ay tanggalan ng buong budget ang ikalawang pinakamataas na katungkulan sa ating gobyerno, ang pangalawang Pangulo ng Bansa, si Vice President Sara Duterte. Mabuti na lang po at mayroong isang nasawastong katinuan na hindi po nagpabulid sa mga pangbubuli, hindi po nagpalamon sa mga kagaspangan ng ugali at wala sa hulog na kaisipan nitong mga abusadong politikong kongresista. At ang tinutukoy po natin na nanindigan sa tamang kortesiya
at sa tamang kondukta ng isang kongresista o ng buong House of Representatives ay ang butihing Congressman Rodante Marcoleta. Malinaw po, mga kababayan, na nakita natin that the agenda of those who are operating in behalf of Martin Romualdez, na siyang Speaker of the House, ang agenda po nila ay hindi para magbusisi ng mga budget para sa mga iba't ibang sangay ng gobyerno. Kung hindi, gamitin ito as political operations to attack, malign, and destroy the character mainly of the Vice President who is deemed to be the next successor to Marcos sa 2028 o baka mas maaga pa. Attorney Marlon, nakita po ng buong bansa, ng bawat Pilipino or maraming Pilipino here and including sa abroad at nagagalit po sila sa kagaspangan at kawalang respetong ipinakita ng mga kongresista na kaalyado at mga bata-bata bilang alipores ni Martin Romualdez na nagsagawa po ng isang lusob attack para dumugin at bastusin po ang budget deliberation intended to approve and pass the budget for the office of the Vice President. Except ang mga nakipagsimpatya at pumosisyon kay Congressman Marcoleta na nagsasabing bigyan natin ng marapat na kortesiya as a matter of tradition and as a matter of good manners at mabuting asal sa mga kapwa halal ng bayan na mas mataas pa ang inabot na boto at posisyon ni Vice President Sara Duterte. Your initial comments, Attorney Basantog. Yes, unang-una, when we look at public funds, ang kinakailangang tingnan natin dyan is the responsibility of each and every individual holding public office in the disbursement of money coming from the public. Why? Kasi ito ay dugot pawis to ng manggagawa, no? Yung teachers, no, mga sundalo. Kahit yung mga simple na tao lamang, na sabi natin na hindi nagbabayad ng income tax. Pagbibilihan ng shampoo, may VAT yan. Yes. 12% ng kung magkano man yung bili nila doon, nagbabayad sila. So sa makatuwid, no? Even the poorest of the poor are actually paying taxes. Kaya hindi pwedeng sabihin na lang natin na hindi natin tignan kung paano ang pag-disburse ng mga budget. No? Ang tinatawag dyan is extraordinary diligence in the safeguarding of our budget. Ang pangalawa, there's also the honor in tradition na ginagawa ng Congress in order to honor the other executive branch. No? Kasi di ba hindi naman while they are autonomous to each other, from each other, they're also interdependent because their functions interrelate. Kaya kung ano yung ginawad mo na courtesy doon sa Office of the President, it is expected that you also do it to the Office of the Vice President, which they had been doing, no? Kahit yung sa time ni President Duterte and even prior sa time ng former President. Sabi nga ni Marcoleta, I have been here, no, and I have been witnessing the courtesy given in the honoring the tradition for so many years. Ngayon lang natin ito ginagawa. Ayun. Attorney Busantog, kung hindi pa po nanindigan si Congressman Marcoleta, and I think Congressman Ongab joined him, Yes. and Congressman Pascual, something. Iming Pascual, I think. Sila mismo nakakakita na hindi na po ito usapin ng oversight function on the budget process. Ito'y usapin na ng kawalang respeto at kawalan ng pagbibigay tiwala sa Office of the Vice President. Attorney Busantog, ang ganda ng punto mo. Accountability and transparency in any government budget of any government agency, bagamat yan ay nararapat na gawin, subalit mayroon tayong agency dyan kapag nagkaroon na tayo ng proseso of expenditures na nagagastos na. At yan ang pinunto din ni former President Gloria Macapagal Arroyo. The 2022 and 2023 budget have already been expended. Yes. And COA did not find any anomalous or illegal na mga pondo related to the budget of the Vice President sa kanyang opisina o even sa DepEd, nang sa pa ang DepEd Secretary, doon sa budget or fiscal year 2022-2023. Bakit natin babalikan yon? Tapos na yon. Doon tayo kumakalkal at tumahanap ng pwedeng ibato doon sa ang dinideliberate at pinag-uusapan ay ang fiscal year 2025 na ang budget ay nakasalang
So may punto doon ang former President Gloria Macapagal Arroyo. Attorney Marlon Busantog, before po ang ating talakayan, pakinggan natin itong isang video presentation na nagpapakita kung paano nagpahayag ng tamang punto at wastong mga paglatag ng kanyang argumento itong si Congressman Rodante Marcoleta. Honorable Marcoleta, please repeat your inquiry. Yes, in connection to the earlier parliamentary inquiry, Madam Chair, I have already related the value of tradition. Parliamentary procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents collectively gathered by the House of Representatives over years, and the institution keeps them well. That is why, from my entry in 2004 or the 13th Congress until today, I have observed the observance of that well-kept tradition. The two highest positions in government, namely the office of the President and the office of the Vice President, were duly accorded with respect and deference. I have observed that. That's why I have relayed to you earlier, in 2022, the Honorable Libanan, invoking courtesy, took him only 13 minutes to dispose the office of the Vice President. And that was quickly moved, quickly seconded by no less than our majority leader. That was in 2022. I'm not going by record, Madam Chair. 2023, I said, no less than the presidential son, our own senior deputy majority leader, stood up and said that in line with the time-honored tradition of according courtesy to the office of the Vice President, I move to terminate the budget briefing of the OBP. And I can recall the Honorable Castro strongly objected. No, Manuel. No, that's in 2023. This is by the record. And she objected, but her objections were rejected by the committee because the committee already terminated the proceedings. And she kept on requesting, Madam Chair, that she makes at least her manifestation. And she was unable to do that because the proceedings were terminated. So that what I am saying, from 2004, when I entered these halls, these hallowed halls, hanggang punto sa sinasabi kong 2023, we have kept the tradition. Ngayon po, kung ano-ano ng mga tanong ang ginawa, in 2023, 22 minutes. 2022, 13 minutes. Ito po, pinagawa yan na po yung budget earlier at ngayon we're about to quarrel again on the budget. Ang tanong ko nga po ngayon, dahil nga po sa nangyayari ngayon sa budget ng Office of the Vice President, and despite her manifestation that she will no longer defend her budget because she forgoed, sabi niya, I will forgo my opportunity to defend the budget of the OBP for 2025 by way of question and answer, and I will leave to the House of Representatives to decide such proposal as presented. We cannot even accept such kind of answer, Madam Chair. What do we need her to articulate for? So ang pinag-uusapan po natin, wala na po ba yung respeto sa tradisyon na yun? Kagaya po ng binabanggit ko, every time mag-interpellate po dito, Madam Chair, because of that tradition, it's always the member of the minority who will start the interpellation because we have kept that tradition. Ang dami po. Ang dami ko pang sasabihin sa inyo, haba lang tayo. So the question is, when we did that to the Vice President earlier, now we're doing it now, are we now setting aside this tradition? That's number one question. Number two, is this committee authorized to set aside the tradition?
Your Honor, short answer is no to both questions. Okay. If that is the answer, Madam Chair, and we are all bound to respect one tradition so sacred in our hearts, because we are called honorables in this house. We cannot be honorables if we cannot honor our own tradition. We are defined by what we believe as a tradition in this house. So if we are now all amenable that we have kept that tradition, no longer questions are being asked, then I will respectfully move, Madam Chair, to terminate the budget of the OBP for 2025. I object, Madam Thank Chair. you. Siyempre si Manuel. Very quick to the gun eh. Okay, nagko-comment pa kami ni Attorney Marlon sa aming video. Attorney Marlon, narinig niyo mga kababayan ha? I object, ito yung dapat pinusasan eh. Ito dapat ang pinadala ng 5,000 pulis eh. Kasi ito talaga ang mga recruiter ng NPA. At yan po ay recorded sa Senate. Ako mismo ay may direct knowledge. Itong si Castro, convicted criminal. Yan, Manuel Castro, at saka si Brosas. Ito dapat ang pinadala ng 5,000 pulis. Sapagkat sila ang sumisira sa ating bayan, sila ang nananabutahi sa ating mga opisyal na naglilingkod ng tama. Pero ibigay ko muna kay Attorney Marlon before ang komentary ko. Attorney Marlon, Congressman Marcoleta was so deliberate in his discussion na kung gusto nating tawaging mga honorable tayo dito, respetuhin natin ang mga nakagawiang tradisyon na nagbibigay tayo ng karampatang kortisya doon sa mga hindi natin sakop at nakakataas pa sa atin ang mga opisinang hawak nila. The President, the Vice President. At bigyan natin sila ng karampatang kortisya, not for the person, but for the office that they occupy and the mandate that the people had given them. Attorney Marlon. Yes. I think, unang-una, I would like to commend the clarity of explanation and the reason that was expounded by Congressman Marcoleta. It's very maganda yung pagkasabi niya. Unang-una, we cannot just simply say tradition, pwede ka na. The tradition was a product of years and years of collective experience and courtesy and good governance being practiced by Congress towards the President and the Vice President. Yes. That's why, sa araw din na yun, nagkaroon ng hearing on the budget of the President. Wala po si President doon. But they were accorded that courtesy and the tradition and the budget of the President, more than 10 billion, was immediately dispatched because of tradition. So, we are saying that we should not honor tradition. The thing is that we can let go of tradition if there is a clear and present danger doon sa budget ng Vice President. Kasi the welfare of the people cannot be superseded by mere tradition. Yes. But that tradition has a purpose and has a meaning. No? Kaya nga sabi niya, we cannot be called honorables if the very traditions that we should be respecting, binabaliwala natin. Kasi ganito nangyari. Kung ayaw mo na ng tradition na gayon at gusto mo na titignan ang lahat ng mga budget, ginawa mo yan sa Office of the President. Yeah, kasi patas ka dapat. Patas ka dapat. At ginawa mo yan noong 2022. 22, 23. O 2023, anak pa ng President yung nagsalita. diba? And suddenly, you're saying na, tingnan natin ang budget, hindi lang 2025, but noong 2022. It's clearly a political assassination. Yun. It's clearly a matter of political survival. This is not about good housekeeping. So the Kasi target, Attorney Marlon, by the way, tanong ko lang sa iyo direkta, it appears is no longer the budget per se. The target is to assassinate the character and persona of the Vice President. Is to assassinate the political capital of the Vice President. Kasi kung totoong gusto mo about transparency and accountability of the budget, unang-una, are you superseding the functions of the COA? That's number Kasi one. andun naman yung COA, sinabi nila nagbigay na kami ng notice of disallowance, merong process dyan at the Vice President can appeal or actually explain as to why this budget is bakit nagkaroon ng notice of disallowance. No? Wala pa actually finding ng COA. Yes. But they want to have a finding on their own. Meaning to si Attorney Bosantog, mga kababayan, the notice of disallowance is not equal automatic to corruption or No. finding of or conclusion of corruption. No, even the President itself has a notice of disallowance. Iyon. At ang Kongreso nga dapat may mga ang inyong pera na ginagastos na walang klarong budget audit
ang expenditures nyo at certification lang ang ginagawa nyo at walang mga resibo, dapat ngayon itigil nyo, mahiya kayo sa balat ng lupa. At ang binabanggit ni Atty. Busantog, the COA was there. Yes. And COA was telling the entire plenary body na nagde-deliberate ng budget ng Office of the Vice President that the notice of disallowance is appealable. Yes. It's not congruent, automatic to issue of corruption or anomaly. And they're waiting for the submission of report and explanation coming from the Office of the Vice President. And even sa budget niya, pinapa-explain lang naman siya at hindi lang siya. Tama bang kuha ko, Atty. Busantog, sa binabanggit mo that they want to attack the personal issues against the Vice President so that they will be able to assassinate the political value of the Vice President before the public. Yes, what I can, ito yung nakita lang, simple lang naman yan eh. Unang-una, tama ka dyan eh, dalhin ko sa example mo. Unang-una, if you want transparency and accountability to each and every cent na nanggagaling sa tax ng bayan, magsimula kayo dyan sa MOE ng Congress. Alam niyo kung bakit? Sabi niyo, wala kayong confidential funds. But the way you will certify kung paano mo nagastos yan, is simply by certification. Walang resibo. Walang resibo. So, hindi mo alam kung saan napunta yan. Paano pong pinangsugal ni Raul Congressman? Manuel. Ni Raul Manuel. Ni Raul Manuel, no? At ng mga kasabwat. Ang mga kasabwat nila. Oh, so, what you simply say, certification, is not sufficient to say that you're actually after the transparency and accountability of budget of the Philippines. Clearly, ngayon lang ginagawa yan because the political lines have been divided. No? Good point. The Vice President now resigned from the cabinet and started exposing the anomalies of this government. Kaya siya tinitira. We understand that. The Vice President should also be ready for that. No. Kasi you cannot fight this kind of fight na sabi, oh, do not criticize me. You see how the budget now is being weaponized. Yeah, weaponized. In order to character assassinate the Vice President. That is, for me, the bottom line of everything. It's not about budget. Kasi kung it's about budget, we will join the call of the Congress to look at every nook and cranny ng budget ni Vice President and of the Congress and of the President. Yun. At speaking of the President's budget, Atty. Busantog, from 2022 to 2023 hanggang sa 2024 na mga budget, umabot po sa mahigit 10 bilyon ang kanyang confidential fund. So kung bubusisiin mo ito, dapat bubusisiin mo rin saan nagastos yun. At tama pong binabanggit ni Atty. Busantog. The budget hearing and deliberation in the lower house at least right now is being weaponized as a political tool for persecution, political and character assassination para po ito sa paghahanda sa 2025 na midterm elections at sa 2028. At hindi po ito mangyayari kung hindi po ito kinukumpasan ng pinakapinuno ng House of Representatives. Sino po yun? Ang pinsan ni Marcos, si Martin Romualdez. Everything can be put in order, everything can become decent, everything magiging decente ito lahat kung ang pinuno, kagaya ni Martin Romualdez, ay magiging decente din ang kanyang kondukta sa mga affairs on the powers and authority na sakop ng Kongreso. Atty. Busantog, you were telling kanina, balikan ko yung punto mo. Sabi mo, there was clarity on the part of Congressman Marcoleta nang sinabi niya na ito mga tradisyon na ito, sa kortesiya sa opisina ng Presidente at Vice Presidente, ibinunga po ito ng ating kolektibong pagkakaisa that we presume that everything that they do is for the welfare of the people unless otherwise we are convinced by proof of evidence na may lapastangan sila at mga ginawang anomalya sa pondo. Wala eh. So, hindi po yan nangyayari lang kay Sara Duterte at kay Bongbong Marcos Jr. In the previous traditions, ganon po yun. Sapagkat ang Presidente at Vice Presidente ay halos po magkadugtong na mga opisina in terms of leading the way for the entire government machinery. How important was that point being pointed out by Congressman Marcoleta doon sa loob ng plenaryo sa budget hearing na napakahalaga para po, Atty. Busantog, mailugar ng tama ang attitude at kondukta ng House of Representatives members dito sa nangyayaring budget hearing na ito. First, I have to clarify also na ang pinag-usapan na confidential funds ni Vice President noong 2022 is not her confidential funds. Correct. That is the confidential funds of the Office of the President. Kaya kung gusto nyo tanungin kung bakit niya binigyan
ng 122 million si Vice President, tanungin yung Office of the President. But no, they're not even asking the Office of the President to explain as to why sa December ng 2022 nabigyan ng confidential funds ang Office of the Vice President. Coming from, The Office of the President. so therefore, the one to explain that should be the Office of the Yes, President. dapat doon manggaling. Attorney, Kasi sila hold yung your nabigyan. punches, please. At ang iyong mga magagandang punto de vista ay pagpapatuloy natin sapagkat dito na po ang admonisyon na ginawa ni Congressman Marcoleta sa mga kasamahan niyang nagbibidabidahan at naging bardagol ang kanilang mga pag-uugali. Tingnan natin po ito. Ba't ang nangyari, a barrage of questions. That's why I'm asking, bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition well kept by the House? Respect tradition. Hindi nga, pinagtatanong niyo siya. Meron pang pratinela, whatever. That is disrespect to the office of the President, Vice President. So ano yung pinagtatanong niyo sa kanya? This question never happened before. That is the one I'm explaining to you. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nakaraan, nangyayari na naman ngayon? We are talking of the office, not the person. Motion was introduced. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President, and that is correct. That is in line with that tradition. Ngayon po, kung ang tinatanong ko ngayon, are we discarding the tradition? And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? So kaya nga, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, Madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Oh, brati-bratinela pa? Saan po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Pang-labing 7 taong ko na po ito. Alam nyo, Madam Stella, I was already here when the Vice President was Noli Di Castro, when the Vice President was Binay, when Vice President... But you were also here in the last hearing. No motion was introduced. Yun na nga, kasi question na kaagad eh. Wala man lang... We can read the records. No, he did not introduce. Kaya nag-motion siya ngayon. But it's yung status, the first thing is that is the manifestation. Yun. Itong si Stella Kimbo, nasayaw ni Salome, no? Sumayaw ng Salome yan, ang pinakulong niya kami ni Ma'am Lorraine, no? Parang si late Tessie Aquino Oreta, no? Sumayaw-sayaw siya ng sayaw ni Salome dahil pinakontempt kami nila sa kawalang hiyaan nila na tinatanong namin kung saan napupunta mga budget nila. Attorney Bosantog, Congressman Marcoleta was standing up with clear admonition addressed to the plenary. And the chairperson of the plenary on budget deliberation during that time at ang mga kasama niya, hindi makasagot. Bakit nyo pinipersonal ang Vice Presidente? Eh, ang dapat tinitingnan nyo ang opisina, hindi ang tao. You may not like the person, but you have to afford respect to the office. That person is entitled sa kanyang mandato na nanggaling sa mamamayang Pilipino. 32 million Filipinos ang nagboto dyan. Eh sila mga tag 100,000, 80,000, 25,000 votes, 30,000 votes. Oh, bakit nyo sasabihin ngayon na kayo ang may mandato ng tao? Kung hindi ito totoo, Attorney Bosantog, how important was that portion in the plenary of the budget deliberation kahapon where Congressman Marcoleta was seen admonishing ang mga colleagues niya sa kanilang kalokohan at kabulastugan sa larong maruming politika nila? Oh. You see how parliament should function. It is not because how many there are behind you, no? But it's the righteousness of your argument, the clarity of your reason that you can see the value of a true parliamentarian. Agree. So, kung Marcoleta, kung tatakbo kang senador, no? Meron tayong pag-uusapan. At ikakampanya ka namin, sir. Yeah, Oo. check yun. Ako personally, mga ngampanya sa iyo, together with Attorney Torion. Ito yung mga matitinong dapat nasa Kongreso, sa Senado. He is not afraid to show na, I want to argue about the tradition of this House. Yes. I want to argue na bakit yung ginaganyan ang Office of Vice President. You may not like the person. Yeah. But sabi niya, we have traditions that we have kept
as an institution. No? Tama. Pangalawa is, I remember sa mga sinabi ni President Duterte, kasi wala si Ma'am Lorraine dito, so ako na lang yung ano. In his moment of brightness, now, for me, is that nung hawak na hawak niya ang supermajority ng Congress. Both. And Congress, the lower house and the upper house. Yeah, correct. Ang sabi, impeach natin si Lenny. Sabi niya, huwag niyong pakialaman yan. Binoto yan ng tao. As simple as that. At ang sabi niya, attorney, kasi ang mangyayari dyan, ang dinisrespect natin ang mga bumoto dyan. Yes. And in the institution itself. Yes. Na this is the process by which our constitutions accorded power to us as public officials. She was elected. Tama. Bakit mo pakikialaman yan? O, tapos, in all her stay as Vice President, lahat yan accorded tradition and parliamentary courtesy. Yeah. Okay. At attorney, pinuna pa ni Congressman Marcoleta, no? He was even keen in observing the way the unethical and unprofessional conduct of his colleagues were being done. Sabi niya, Bartinela pa kayo. Tinatawag kasi nila na Bartinela si Inday Sara. Dahil nga sila ay binangga doon sa kanilang pangbabastos. One against all of them, no? At sabi ni Congressman Marcoleta, it's not about the person. You may not like her, but she's the elected vice president. So kung gusto nyo, ipa-impeach nyo. Ipa-impeach nyo, but it will be the Senate that will decide if she will be removed from office or kasuhan nyo. But to prevent the budget, where it is mandated by law that the vice president is entitled of a separate budget from the office of the president, and by the tradition, sinasabi na namin ni Atty. Busantog, hindi po yan tradisyon na ipinulot lang nila doon sa, o pinitas lang sa puno ng bayabas o sa puno ng mangga. Tradisyon yan sa maraming mga nakaraang administrasyon. At nakita nyo naman, in 6 years na hindi nagko-cooperate si Leni Robredo kay Pangulong Duterte and Nag-criticize pa. nagka-criticize at pumunta pa sa UN. Yes. At from the start of the campaign, they were never together. Samantalang itong si Marcos at si Sara Duterte ay magkasama ito. Pati sila, ito mga kongresistang gustong ipako sa cross ang Vice Presidente, magkakasama sila. Never po na ipinanawagan ni Pangulong Duterte na pahirapan at huwag palusutin ang budget ng Vice Presidente Leni Robredo at bastusin siya sa loob ng Kongreso. Never ginawa yan ni Pangulong Duterte. Napakabatang isip po nito mga kongresistang ito na mas matino pa mag-isip ang isang 6 or 7 years old na nagsisimulang mag-aral kumpara sa kanila na akala nila sila ang may-ari ng buong mundo, na lalasing at nahihibang sa kapangyarihan the way Marcos Jr. right now is also nalalasing at nahihibang sa kapangyarihan. Attorney Busantog, sa taong bayan na nag-o-observe po nito, this is no longer about oversight functions on the budget deliberation but rather an orchestrated, well-planned, premeditated attack na ginamit ang floor of the Congress and powers of budget deliberation upang maglunsad ng isang maruming laro sa politika. Yun pong nakikita ng taong bayan. Would you like to expound on that? Yes. Because, simple lang ang tanong dyan. You are looking at the budget of the Vice President kasi gusto mo ng accountability. Tingnan mo to, PhilHealth. 90 billion. Yun. Ang budget ng OBP pa lang ngayon is 2 billion lang ha. 90 billion pinabalik ng Executive Department from PhilHealth. Kinukuha nila. Ngayon, nanghihingi na naman sila ng 75 billion as a matter of subsidy. Samantalang may 90 billion O sa kasi na kinukuha nila. it's an excess fund. Yun. Hindi namin nagamit yung government subsidy. Kaya, okay, ibalik nyo. Ngayon, 2025, they are asking for 75 billion as a matter of subsidy. Kasi kakailangan daw para mag-function ang PhilHealth. Samantalang, the purpose of the excess funds, Atty. Busantog, you explained it well last time, na nandun sa batas sa Universal Health Law on PhilHealth portion, na dapat gamitin yung excess funds na yan sa pagpapalawak ng mga beneficiaries, sa pagpapalawak ng coverage sa mga sakit. Yes. At bakit ngayon, kukuhanin ito para punduhan ang kanilang pork barrel na walang pondo at upang makapagbigay ng ayudang pangbili ng boto at loyalty sa mga tao at panloko sa politika at madadagdag ka ng 75 billion samantalang ang 90 billion kukubrahin mo. So kalukuhan talaga. O bakit hindi nyo yan tiningnan as an oversight investigation in the process of budget deliberation? Bakit ginawa ng Office of the President through the Department of Finance na kukuhanin ang 90 billion na rightfully
ay nakatalaga sa ilalim ng batas na gamitin para palawakin ang benepisyaryo ng PhilHealth para masubsidize sila at ang iba pang mga sakit ng mga mahihirap na hindi makapagpagamot ay doon din kukunin. Samantalang mayroon palang pondo, ngayon kinuha nyo at kinukuha nyong pilit, tapos maghihingi kayo ng 75 billion at malamang sa malamang kung hindi ito mapapipigil at hindi ito mapupuna, Atty. Bosantog, pagdating ng end of the year, fiscal year 2025, kukubrahin na naman nila. Samantalang 2 billion lang ang budget ng Vice President natin. Pangalawa, yung 1.5 billion almost that is allocated for flood control, no? Every day po Every yan na budget. Ang budget ni Vice President, 2 billion for a year. A year. Ito is abot to ng 500 billion na flood control na ano. So if you want fair and accountability, tignan mo ang mga yan. Baka ayaw nilang tignan ang mga flood control project kasi sino ang mga contractor ng Sila mga din. yan. Yes. As simple as that. Kaya huwag tayong hipokrito. Do not speak as if you are looking after the budget of the Philippines, doing due diligence, extraordinary diligence, kasi gusto niyo tignan kung paano ginagasto. Kasi ang daming mas malaking issue. If you are not speaking about these other issues, you are just merely a hypocrite, no? Claro. Kasi kung gusto mong tingnan ang budget ng Pilipinas, you look at every area of corruption. Bakit ka dito nakafocus lang? And while you are beside you is the issue of almost 1 trillion to 4 trillion sovereign guarantee doon sa mga building projects, sa mga housing projects. These are matters of national interest that you should be looking for. Kaya okay lang yan na naiintindihan po namin na kayo po ay namumulitika. Naiintindihan po namin na kaya ginagawa niyo yun because of your political survival. But do not tell us as if we are stupid na para yan sa accountability and transparency. Huwag niyong lukuhin at gawing bobo ang mga mamamayang Huwag niyong Pilipino. i-assume. Huwag niyong i-assume na hindi ito alam ng taong bayan. Nakikita po nila tamang punto, Atty. Bosantog. If you want transparency, accountability, and good practice in the budget and disposal of the funds of the public, simulan niyo sa sarili niyo. Ang inyong MOOE by the hundreds of billions na siguro yan sa loob ng 3 taon o 2 taon ni Marcos Jr., hindi niyo pa inilalahad. Mantakin mo, mayroon kayong sobrang budget doon sa travel expenses niyo. Imbis ibalik niyo sa kaban ng bayan, ginawa niyong bonus para kayo'y maglakwatsa at mag-travel kasi may sobra pa kayong almost 2 billion pa. Or mahigit pa almost 2 billion na budget, 1.7 lang ang nagastos nyo. So ibig sabihin, napakalaki. Kalahating billion pa ang naiwan na budget na hindi nyo binalik at ginastos nyo sa inyong travel noong 2023 na nagtanong kami kung kaya kami ginurgor nyo at kinatay nyo ang SMNI at mabuti na lang hindi naman nagsumunod ang Senado sa inyo. Atty. Bosantog, babalikan natin ito. Mayroon pong pagliliwanag na ibibigay po si Vice President Sara Duterte upang maintindihan ng taong bayan na this is not about her personal differences and conflict among the Congress members na mga bata-bata at alipores ni Martin Romualdez at ngayon ay nagsisilbing attack dogs rather than become honorable by the authority na pinahiram ng tao sa kanila na nag-aastang mga isip bata at kung ano-anong mga masasagwang attitude ang ipinakita nila. Tunghayan natin, mga kababayan, itong pahayag ni Vice President Sara Duterte. Hindi ako bratinela o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Magandang araw po, Madam Vice President. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin at makapagtanong po sa inyo. Pero bago po ang lahat, ma'am, ano po ba ang dahilan at nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na magpaunlak po kayo ng interview? Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin ngayong araw na ito. Nagpa-interview ako dahil gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing ng Office of the Vice President para sa budget proposal namin 2025. Gusto ko kasi na maintindihan ng taong bayan saan ba ako nanggagaling. Madam Vice President, sa mga nakaraang linggo po, naging laman ng balita ang naganap na hearing sa House of Representatives po para sa 2025 OVP budget.
May mga nagsasabi na nag-asal Bratanella daw po kayo, lalo na sa House of Representatives. Hindi daw po kasi kayo sanay na matanong sa mga bagay-bagay, kaya ganoon na lamang po ang naging asta ninyo. Ano po ang reaksyon niyo dito? Sanay ako na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview, kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan. At alam ng taong bayan na hindi ako Bratinella o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman, ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong tao lamang at yun ang kinalakihan ko. Isang ordinaryong environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, Bratinella yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Kaugnay dyan, Madam Vice President, dito sa budget hearing, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan talaga ang Kongreso na busisiin ang budget po ng bawat ahensya ng gobyerno? Siyempre, oo, nakalagay yan sa ating saligang batas na ang Kongreso natin ang merong power of the purse. Kaya nga, di ba, merong mga budget hearings at merong pagpasa ng budget mula sa House of Representatives at sa Senado natin, sa Kongreso natin. Kinikilala natin yan. Kaya nga, di ba, pumunta tayo doon sa Senate hearing, pumunta tayo doon sa House of Representatives na hearing dahil nagpresenta tayo ng budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer na parte ng budget hearing. Pero kaugnay po dyan, Madam Vice President, hindi po ba dapat malaman din ng taong bayan para saan po ang pondo ng OVP? At saan po gagamitin itong panukala po for 2025? Yes, napakahalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President budget proposal. Kaya nga bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinublish namin yung budget proposal namin sa aming website, sa Office of the Vice President, sa social media platforms namin. Ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan kung saan papunta yung budget proposal ng Office of the Vice President. Going back dun po kaninang sinabi nyo na yung ilang beses nyo pong sagot sa mga kongresista that you will forgo the opportunity to defend the 2025 budget proposal of the OVP and will defer to the wisdom of the Congress, bakit tila daw po iniiwasan ninyo? Parang ganun po yung lumalabas daw. Oo. Kasi sinasabi ko pa ulit-ulit yon na sinasabit namin sa Congress ang budget ng Office of the Vice President at iniiwan namin sa Kongreso ang desisyon kung ano ang gagawin nila para sa Office of the Vice President. Kaya fino-forgo na namin yung question and answer. Unang-una dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. At pangalawa, kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Yun.
Mga kababayan, tatanungin natin si Atty. Bosantog. Atty. Bosantog, sinabi ni Vice President Sara Duterte, nirerespeto niya ang karapatan ng Kongreso, both houses, yung Senate at saka yung House of Representatives, na magbusisi ng mga budget proposals na sinusumiti ng bawat ahensya ng gobyerno. That's why nag-submit siya upang ito ay idaan sa proseso. Subalit, sabi niya, alam ko naman na may mga kalaban na ako sa politika. At hindi na nila ito gagamitin as budget deliberation, kundi pag-atake na sa akin. Kaya sabi ko, parang ang gustong ipaabot ng ating Vice Presidente, nasa kamay na yan ng Kongreso, kung i-approve nyo o hindi, wala na kami magagawa. Nakapublish yan sa website, publicly open yan sa taong bayan to scrutinize. Kung nakikita nyo hindi yan pwede, di, tanggalin nyo. Kung tatanggalan nyo ko ng budget, di wala na akong magagawa. Pero alam niya na kapag pumunta siya sa lower house, nandun po ang tatlong alipores ng komunista. Communist Party of the Philippines member po ito, si Franz Castro, si Raul Manuel, at si Arlene Brosas. And they are still active. Ito nga dapat ang pinupusasan mula liig hanggang paa. Kasi ito talaga ang tagapagwasak ng bayan at pati sa institusyon ng gobyerno. At alam natin na sila din ang nagpo-promote ng recruitment ng NPA. At gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. Because until now, kung tanungin mo sila, kung itinatakwil nila at kinukundina ang CPP, NPA, NDF, at ang mga akto ng terorismo, hindi nila gagawin yon. Pero kinakanlong sila ni Martin Romualdez. Binibigyan sila ng milyon-milyon na pundo. At umabot na po ito. This year alone, hindi bababa sa 100 million po ang kanilang mga nakuhang mga proyekto, hindi pa kasama ang budget nila na more than 200 billion. Combined tatlo sila. 200 million. Combined tatlo sila. And yet, sila ang umaatake sa Vice Presidente. Si Franz Castro convicted. At ang marami doon ay mga kontraktor na mga flood control na hindi nga makapagpaliwanag paano nangyari na binaha ang taong bayan, 8 milyon na mga Pilipino sa Luzon alone, ay mayroong mga almost 1.4 trillion pesos na pinagpaparti-partihan ng mga projects for flood control at 80% mga kontraktor, mga pamilya at sila mismo mga kongresista. Attorney Bosantog. Unang-una, the way I look at it is that ang akala siguro ng mga tao na to, wait, before this point, Yeah. Gusto kong balikan yung sinabi ng mga CPP members eh. You know why, natatawa lang talaga ako sa buhay ng, imagine kung gaano yung mga, Never Again, mga Marcos Magnanakaw, mga ganyan, and everything na Ibagsak ang halos, diktador. halos buong buhay nila, ginugol nila para labanan ang US Marcos regime. Ngayon, ang nakikita natin mga kasama, mga my beloved Filipino people, is the alliance of the CPP, NP, NDF, the Marcos, and the US. I mean, ibig sabihin, madali palang mabili ang prinsipyo. Correct. At ibinenta na. At ibinenta na. Pero may punto ka kanina na gustong puntahan that even though expected ng Vice Presidente na ganun ang gagawin sa kanya sa House of Representatives, sinumiti pa nila Yes. ang budget nila at pinablish nila bago sila pumunta so that it will be the public that shall judge kung tama bang ginawa o gagawin sa kanilang budget proposal. Well, I want to go back to the CPP again. Okay, sige. Kaya siguro tinitira nila yung confidential funds kasi yan yung nagagastos para sila ma-expose. Dapat lang. Dapat lang, attorney. That's why the confidential funds being utilized by the armed forces, by the necessary government agencies to go against the enemies of the state. Correct. Gusto mo lang yung confidential funds because you could be the enemy of the state. And yet, Attorney Bosantog, ang pag-atake nila sa mga confidential fund, mga budget ng National Intelligence Coordinating Agency, budget ng Armed Forces Intelligence Service, ng Army, pinapabayaan sila na gawin yan. Pero alam natin, the interest for that is to protect yung NPA, to protect the terrorism, and to promote further recruitment towards terrorism. Si Sara Duterte po, ang isa sa openly na talagang sabi niya, tututulan ko ang recruitment niyo sa mga kabataan at ang inyong pananalasa sa education sector nang siya ang DepEd Secretary. Kung kaya, mayroong confidential fund at iyon po ay bukas for audit. Hindi po tinatago. But purposely, ang intention talaga nun, malaking bahagi, ay ang paglaban sa recruitment and terrorism grooming na ginagawa ng CPP, NPA, NDF na ang muka nila sa urban operations, yung tatlo na nasa loob ng Kongreso, na siya ngayon
ang binibigyan ng pagkakataon, suporta, pondo at pinapalakpakan ni Martin Romualdez at nila Marcos upang wasakin si Sara Duterte na Vice Presidente sa loob mismo ng Kongreso. Attorney Bosanto. Yes. Further on that point, mga kababayan, kasi ganito po yan, halos aabot na po siguro ng mga 20 or 25 ng mga Pilipino ang napatay sa mga encounters doon sa kabila. At siguro aabot yun ng mga 10 ay mga batang estudyante na na-recruit pa lang, mga 21, 22. Ganun po yung mga edad nila. Yeah. So that the fear na andyan pa rin yung recruitment, the reality na andyan pa rin yung radicalization ng mga bata, totoo po yan, andyan pa rin yan. Kaya po nangangailangan ng confidential funds, especially ang NTFL kakdoon, or in order to go against that. Ano? Yes. Just last week, I want to give out shout out sa ating isang kapatid na sundalo na inambush sa may Samar. Samar. Namatay po yan. Ang katotohanan po, andyan At pa isang rin. tiniente sa Bicol din. 3 days before. 3 days before. So dalawang magkasunod dito. It is a reality po na andyan pa rin yung CPP, NP, NDF. Dahil po hindi po natin nakikita sa Metro Manila, totoo po yan sa mga nayon-nayon. Okay. Balik tayo kay Vice President. Ano ba ang Vice President? Kung bakit binuboto ang Vice President? The Vice President of the Philippines will be the President of the Philippines if the President is unable to continue with his functions by death or physical incapacity. Nakasaad yan sa konstitusyon. That is the constitutional mandate of the Vice President. Kaya ibig sabihin, that is a President in waiting. Ibig sabihin, that is the voice, that is the person that the Filipino people would want to be their President pag hindi po pwedeng magpatuloy ang ating Presidente. That is the gravity of the position of the Vice President. Hindi po yan basta-basta na sabi na spare tire. Spare tire of being the President. Tapos tingnan natin yung functions ng mga congressman. They are there to legislate laws. For district nila. Sa mga district At nila. sa buong bansa. Sa buong bansa. But in context, may kanya-kanyang trabaho ang mga yan. That's why you're looking to accord tradition and respect and courtesy to the office of the Vice President because the Filipino people wanted that person to be their president in case something will happen to the president. How important is that? Provision? That's why you have to accord that kind of courtesy and respect. Kasi in kaso man na hindi naman natin hingin na mangyari yan, pero pwedeng mangyari yan na hindi makapag-function ng tama ang presidente o may ginawang mali na hindi na naaayon sa saligang batas, the Vice President should take over the government. Yes. At yan ang sinasabi ng saligang batas. Yes, and that is why ang Office of the Vice President has this mandate from the people. Okay. Kaya ang sinasabi ko is, that's why yung sinasabi ni Mark Colita, you may not like the person, but you have to respect the Office of the Vice President because that Office of the Vice President belongs to the Filipino people. Klaro. Yes. Attorney Bosantog, may pangalawang pagpapahayag si Vice Presidente at ito po ang kanyang sinasabi, 2 kongresista lang ang umahawak ng pera ng buong bayan. That even the President himself ay hindi niya po ito nagagawa. May pasabog po kami na binanggit na ni Ma'am Lorin dito nung nakaraan. Ang mga generals and officers sa 11th Infantry Division sa Sulu. Ang nagsasabi mismo ng pumunta doon, sila Martin Romualdez at si Saldico, ay parang sobra pa sila sa Panginoong bumaba sa kalawakan at dumating sa lupa at magmudmud ng bilyong-bilyong pera. As if hawak nila ito. At ano pang sabi? Kayo nang bahala dyan. Return to sender ang kalahati, pwede. At ang narinig natin, almost 4 billion pesos yon. Saan ang galing yon? Ito po, pakinggan nyo, si Sara Duterte. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, dediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi
Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. So may iintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin, hindi natin masosolve ang classroom backlog, kung ganito ang nangyayari, pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya, diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms
from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the GAB came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. Hindi niya alam. Doon Hindi niya alam. sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin nyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Ayun, Attorney Busantog, nakakagulantang, nakakagalit ang ganito po. Binanggit ni Vice President Sara Duterte kung kaya siya nag-resign sa DepEd, maliban sa kanilang political differences ng Presidente, dahil ipinipilit nila Martin Romualdez at ni Zaldico na siya nagkokontrol ng mga budget sa House na ilusot at patungan ang mga nararapat na mga budget para sa classroom repair, classroom construction, samantalang hindi naman sila mga engineer at hindi nila sakop ang DepEd. Ang sakop nila ay magpasa ng budget. Pero yung mag-identify ng schools, saan ilalagay, paano ang gagamitin at magkano ang gagamitin, hindi po nila trabaho yun. Trabaho yun ng DepEd. At ibinulgar ni Vice President Sara Duterte, Attorney Basantog, na from a 5 billion or 6 billion repair, kinuha ang 5 billion sa repairs ng classroom, ginawang 1.5 billion upang idagdag sa ipinatong nila Martin Romualdez at Zaldico 2024 budget ay hindi pa ito ngayon ang dinideliberate. Itong budget na nag-ooperate ngayon, umabot ng 17 billion mahigit. Ang ipinatong para sa construction ng mga schools na hindi po nanggaling sa Department of Education ang identification, proposal, at hindi rin sila po ang mag-i-implement nito. At kung sila gusto mag-implement, dapat ka-partner nila ang mga kontraktor na ito. Hindi niyo po ba alam na si Zaldico ay numero 1 kontraktor as far as Antique and Panay Island na taga Bicol siya, may mga project siya worth billions. At si Zaldico na Committee on Appropriation, involved po ito sa anomalya na iniimbestigahan sa Southwest, na SunWest Corporation na ibinulgar ni Senador Joel Villanueva sa korupsyon.
Siya po ang may-ari nitong Misibis Bay sa Bicol at ang dami pong mga balita kung ano-ano po ang kanyang nai-involve na mga anomaliyang transaksyon. At ngayon, binulgar na siya mismo ng Vice Presidente na siya at si Martin Romualdez ang nagpa-partner. Atty. Bosantog, baka magulat tayo ha. Hindi lang po sa DepEd ito. Sa DepEd, 17 or 19 billion ang kanilang gustong ipatong at nailusot nila. At walang kahihiyang tinatapakan ang otoridad ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Sa DPWH, ito himahin natin, 176 billion pesos ang pork barrel na pinarking nila. Nagulat si Secretary Manny Bunuan. Sabi niya, para saan to? Hindi niya alam kung ano ang purpose ng 176 billion na ipinasok nila Martin Romualdez sa budget sa 2024 at sila lang nila Saldico ang pwedeng magpa-release niyan. At ito ngayon ang alam natin, pinamumudmud sa mga general all over the country sa pag-ikot ni Martin Romualdez sa mga kampo militar natin. Atty. Bosantog, how scandalous is this revelation or are these revelations coming from the Vice President herself? Ang tanong ng congressman, mga congressman na pumunta kay Vice President, magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? Ang tanong ko naman sa mahal nating kababayan, sa Pilipinas nating mahal, kaya pa ba? Kaya pa ba natin? Parang dito kasi parang, naku, pwedeng gumulong-gulong na ako dito sa ano, sabi ko. Speechless at this level of corruption and money being involved is in a level na hindi pa natin nakita sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Terrible. No? How openly it's being done, how openly it's being transacted, how openly it's being done before the Filipino people. No? Parang walang kahihiyan. And now they talk about the 2 billion, the 125 confidential funds. Million lang yan, million. It has the, million, na noong 2022, Hindi billion. na binigay ni Office of the President, which is now the primary issue of the House na gustong-gusto nilang balikan, parang as if, no? Kaya nga sabi ko is, the Filipino people is not stupid. If their assumption is that hindi po marunong ang Filipino people, marunong po yan. Marunong po yan. I always believe in the capacity of the Filipino people to look out for what's the best for the country. Minsan nga lang nabubudol tayo, wala tayong nagawa dyan, but there will be elections, that's always the best checks and balance, no? And Pwede ka naming tanungin? Hindi ko talaga maano Pwede ka naming tanungin dito. Grabe. Whatever budget na dinodoktoran, pinapatungan nila Martin Romualdez at Saldico at pinapayagan sa Senado, ang nagsasay ng budget para maging batas ang presidente. Do you think hindi niya alam ang mga patong na ito at nailulusot ng siya itulog at walang alam? Pwedeng sabihin natin na hindi niya alam kasi hindi niya binasa. Pwedeng alam niya, tapos pinirmahan niya. Pwedeng wala siyang pakialam. Pero ang pananagutan sa kanya. It is on the assumption na kasi ganito, may budget. May assumption na ginawa nila yan properly. Kaya papasok na yung mga COA natin. So ang mangyayari dyan, it will be the implementing agency. Kaya sabi ni Vice President, bakit ka papayagan yan? Sa ginagawa nila, ako yung mananagot. Kasi siya naman ang implementing Doon agency. nakaparking ang pondo eh. Yun nga. Tapos That's hindi not sila kinonsulta nito. That's not even allowed. You cannot have an appropriated fund. You cannot have a budget na walang patutunguhan. Correct. And That's mga against the kababayan, law. may abogado akong kasama. Hindi po trabaho ng kongresista like Martin Romualdez and Saldico or sino pa man sa kanila, even the senators, na mag-implement ng projects na ito. If they want to have projects, they should submit it, coordinate it, at ipa-approve sa agencies na nasa ilalim ng Office of the President. But to say na mayroon kaming ipapasok dyan, sa amin yan, papasukin mo na kami na mag-implement, exactly tinutulan ni Inday Sara. And we're talking of not 10 pesos or 20 pesos. We're talking of 17 or 19 billion pesos in 2024 alone na budget. May 2023 budget pa. At sabi ni Inday Sara, sa 2025, hindi ko napapayagan yan na gawin yung parking lot ng inyong pork barrel. Parking lot po, ibig sabihin, idadaan, pero kukunin. At don't, kunwari, ilulusot. Yes. Atty. Bosantog. At babalikan namin ito sa aming episode sapagkat may mahalagang balita tayo galing from Davao. Last na ito. At
Attorney Bosantog, may 176 billion pesos na nakaparking si Martin Romualdez at sila Saldico sa DPWH at nagiging pahamham, no? Ginagamit nila para pang-bribe sa loyalty ng mga generals, colonels, brigade commanders, division commanders, at nag-leak ito sa 11th Infantry Division sa Sulu. At mayroon pa sila nakaparking na 20 or 28 billion sa DSWD. Saan pa mayroon? DA ba? Malamang Department of Agriculture may nakaparking at iba pang agencies of government. Lahat ng ito, hindi pwedeng magtanga-tangahan si Marcos Jr. And kahit magtanga-tangahan siya, Atty. Bosantog, can he be excused from criminal accountability as an accomplished and colluder sa inilulusot ng pinsan niya at mga alipores, sapagkat sa kanya pa rin ang ultimate say kung ipapatupad at gawing batas itong mga pinatungan at pinarkingan na mga pondo upang gawin at gamitin sa anomalya na pamamaraan. At alam natin, hindi mo ipaparking yan at itatago kung ang layunin mo ay mabuti. Kailangan idaan mo sa regular process of agency budget proposal. Yes, ang preparation kasi ng budget, ang budget preparation comes from the agency, vetted by the Department of Finance and the Department of Budget and Management. Why? Because it will look at the capacity of the agency to implement the programs. Halimbawa, ang DepEd, magbigay ka ng paggawa ng 20,000 classrooms, hindi nila pwede palang implement because of their budget and resource capacities. No? Kulang sila ng mga tao. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng lagyan ng mga projects kasi this budget coming from the departments is consistent with their capacity to implement. At pinagplanuhan yan. At kung saan yung mga urgent, kaya hindi ba basta magpasok ng At budget. kung patungan mo yan, attorney, Hindi para mo pwede iparking mo. patungan yan kasi bakit ikaw ba mag-implement? Unless, ikaw ang mag-implement. Sila nga, idadaan nila doon. Pero sila ang kukuha. So naging parking lot nila ang DepEd, DPWH, DSWD, malamang sa Department of Agriculture, mayroon din. Saan pa? Nako, Mr. Marcos, ito yata ang ikababagsak ng gobyerno mo. Itong grabing pagnanakaw, akala namin ni Atty. Bosantog at ng taong bayan na iskandalo na kami sa flood control. 1.4 trillion in 2 years, 23 and 2024. Yun pala, attorney, ang dami pa. And no less than, the Vice President is now exposing itong maniobrahan ng tambalang Martin Romualdez Saldico. Sabi ni Inday Sara, sila po ang may hawak ng buong kontrol sa pundo ng bayan at sila ang nagpapatupad nito. So, dekorasyon, flower-based wallpaper lang pala si Marcos. Hindi pala totoo na siya ang presidente. My goodness! Ganito yan. I think there's a strong message coming from the Vice President to the House. Sinabi niya, dalawa lang naman ang may hawak ng pondo. It's the Speaker and yung House of Appropriations Committee Chair, si Ako Bicol Party List Congressman Saldico. Ano ang sinasabi niya sa House? Sabi niya, anong ginagawa niyo? Yeah. Question and answer pa kayo nalalaman dyan. Hindi naman kayo magde-decide. Kayo mga palamuti lang kayo dyan. Tama. That's the message. It's basically saying that you do not have accountability kasi hindi naman kayo nagde-decide. Tama. At pangalawa, it's also a message to the Senate. O, bakit yung pinapalusot? Pa-question din kayo, pa-speech kayo. Hindi naman lulusot yan kapag hindi inaprobahan ng Senado. Yes. At may BICAM pa. Kahit aprobahan ng House at ng Senado, sa BICAM po ang mga alipores ni Saldico at ni Martin Romualdez, ang BICAM po is bicameral. Ibig sabihin, tama ba, Atty. Bosantog? Pag nag-bicameral na, representative na lang ng Senado, representative na lang ng House of Representatives, at kapag hinilot at kanilang diniskartihan ito, hindi na ito babalik sa deliberation. Hindi na. Akyat na sa presidente. Hindi. Babalik yan for the final signature. Pero hindi na ni-deliberate. Yes, hindi na. At doon na nangyayari ang parkingan at patungan. Yan yung tinatawag kasi na that the bicameral is important in order to reconcile whatever be a conflicting version of the House bill in the Senate bill. And that's important sa ating Pero doon nangyayari yung mga patungan. Tsaka arigluhan. Ayun. So, pero naibulgar ni Inday Sara Duterte, Atty. Bosantog, is this the first time that one of the highest officials of the government, the Vice President, took the courage to expose such kind of anomalous and scandalous conduct of Congress
sa mga patungan at parkingan ng mga budget na alam natin dyan ang pinakahugot ng pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan, kagaya ng in-expose ngayon ni Vice President Sara Duterte against Martin Romualdez and Saldico. That is a courageous stand coming from the Vice President. I think that's the trademark of the Vice President. Marami kasi na parang in the last 2 years, bakit biglang tumahimik? Or kasi sabi niya, part ako ng administration. Hinahanapan siya ng statement regarding the West Philippines. Sabi niya, that is on the part of the President because I am the Defense Secretary. Ngayon that he's out of the cabinet, and we are again seeing the kind of Vice President as to why she was voted by the 32 million Filipino people, the highest in history, in the only majority elected leader of our country. Beyond question. Beyond question. So I think it goes back. Sabi nila, you think that you can character assassinate the Vice President? Maybe this will propel the Vice President to a level you have never seen before. Because the Vice President can directly speak to the people. At baka mapaaga po ang pagpapalit ng Pangulo ng Bansa sa will of the people, sovereign will of the people, in a peaceful manner with this kind of inutility, kawalang magawa ni Marcos Jr. para ano may presidente tayo kung ang nagkukubra, kumukumpas at nag-aabuso sa pundo ng bayan, sa buwis ng mamamayan, ay pinapahintunutan niya yung mga taong hindi naihalal bilang Pangulo at ngayon ay umaastang Pangulo. Babalikan po natin yan, ang ating mga pag-uusap tungkol sa hindi nyo pera yan, pera ng taong bayan yan. At baka dyan magsisimula ang silakbo ng galit ng taong bayan. Mga kababayan, matapos po, Atty. Busantog, ang 16 days ng pagkubkub, pananalasa, pananakit, at mga pagwasak sa kanilang karapatan at sa kanilang panambahan, eskwelahan, katedral, at buong compound, nagkakaroon ngayon ng tinatawag na restoration sa buong compound ng Kingdom of Jesus Christ, Atty. Busantog. Hindi po sila lumaban sa karahasan ng pulis na kung ako ang magtawag, systematic display of state terrorism, lawless violence coming from the police. Atty. Busantog, gaano kahalaga itong proseso ng restoration sa desecrated and severely abused Cathedral Center nila, which is the place of worship and faith sanctuary nila, at sa kanilang Jose Marie College and many parts of the entire Kingdom of Jesus Christ. Right now, 2 araw na nagkakaroon ng restoration activities ang mga kingdom workers at KOJC missionaries and religious workers. Atty. Busantog. Natatawa lang ako. Nakita ko kasing binuksan yung mga bintana yung secret chamber ni... Sabi ni... Sorry. Sabi ng mga police secret chamber. Pasensya na, Franco, pero talagang nakakatawa naman talaga kasi yung si secret chamber na yan. Unang-una is that Go ahead. ako po ay nakikisa sa Kingdom of Jesus Christ. Kahit na po iba-iba po yung ating level ng paniniwala, naniniwala po lahat tayo sa isang may kapal na tayo gumawa ng mabuti. At nakikita po yung ginawa sa Kingdom of Jesus Christ compound, sa yung center of faith. Ang issue po na sa akin ng religion is not a matter of debate because it's a matter of faith. I'm very happy right now that natapos na po yung pag-occupy sa inyong center of faith at nagkakaroon kayo ng restoration because this is very important. Part po ng right to life ng isang tao ang kanyang religious freedom, the way they express their faith, at nagkakaroon kayo ng restoration, bumabalik ang normalcy sa iyong kingdom, no, sa area ng sa iyong compound. At ako po ay nakikisa, nagpapasalamat sa ginagawa niyo ngayon, no. But of course, I will commiserate to what happened sa dami-daming constitutional violations na ginawa sa inyo. But I think this is also a testament to you, before the Filipino people, that your faith never wavered. It was never broken by the disservice that was done to you. No? Yeah. So, Agree. kami nakikisa, kami natutuwa. May tanong ako sa iyo. Hindi naman tayo masyadong reliyosong mga tao. Hindi rin tayo ganun ka strong in terms of spiritual practice or religious practices. Pero never ko nakita ang ganitong lakas ng loob at paninindigan at tibay ng pananampalataya ng mga taong nahipo ng mga turo ni Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ
that in the midst of atrocities and violence for 16 days, in the face of desecration and sacrilege of their own cathedral compound, in the face of various violations, violence, brutalities, never silang gumanti, physical assault or physical violence, counter-violence. At nakita mo yung kanilang paggamit ng prayer. Walang humpay na pananalangin, unceasing display of prayer. And then, mapagkumbaba at hindi man lang nakitaan ng tendency na lumaban o gumawa ng karahasan sa gitna ng brutality ng state lawless violence acts na ginamit sa kanila for 16 days. How inspiring and how would that be also a trial para sa isang bansa kagaya natin na nagpo-profess that we are 80% more than Catholic and Christians, and yet hindi po ito nakita na nagkaroon ng pananampalatayang ganito katatag at katibay sa Diyos at may kapal na ipinakita po at disiplina at pagpakumbaba ng KOGC members, leaders, and ministers and workers. Attorney Basanto. To show how magnanimous the workers of the kingdom of Jesus Christ is. Pag ginawa kaya yan sa isang moske, pinadalhan mo ng 5,000 na police officers ng SAF, ng Armed Forces of the Philippines, do you believe that the response would be the same? Pag ginawa mo ba yan sa Manila Cathedral ng mga Katoliko, do you believe that the response would be the same? So kasi ang daming pag nakita mo sa Sokmed, sabi na, oh yan, tingnan yung mga kulto ni Kibuloy. That's how they say it. But have you seen now, the people, the love, and the peace that they have displayed before these challenges? Actually, yung nangyayari dyan is that, siguro for quite a time, parang enclosed ang kingdom of Jesus Christ as a religion. But what happened was, it opened a lot of eyes coming from those who are seeking their faith. At nakitang gustong sumali because of the bravery that was shown by these people, because of the love that they have displayed, in the peacefulness that they have fought for their religious freedom, for their academic freedom, for their right to be respected, no? For all their constitutional rights, no? Pinakain nila yung mga police. See, that display of being so magnanimous in front of these challenges, parang mas nakitaan ng respeto ang religious na organization na ito. And I agree with that. I wholeheartedly agree with that because I've been apart with these people. And you show how humble they are. Sabi nila parang na-brainwash na mga yan. But no, you speak with these people, they are so intelligent. Yeah. They are so, when you speak of the issues of the nation, they have a lot of good opinions. Yeah. And how they show their faith. No? So I think that in a way, kung maghanap man tayo ng silver lining at hindi natin sinasabi na tama yung ginawang, if you are looking for a silver lining, is that the kingdom of Jesus Christ was able to manifest their faith before the Filipino people. At yun po ay isang lesson learned, the difficult and hard way sa bawat isang Pilipino na ito pong binabanggit namin sa inyo eh. They never ask na sila'y damayan. Yes. They ask the Father Almighty to keep them strong, to keep them with their faith, at sana matapos na yon dahil hindi naman sila kaaway at kalaban ng gobyerno. Sila po ay mga mapayapang tao at kapwa Pilipino. Uulitin ko po ito. Kapag nangyari po muli yan at wag sanang mangyari na, even sa KOGC man o hindi, saan mang relihiyon at doktrina at denominasyon, kapag ginawa ulit yan ng mga pulis at ng gobyerno, titindig at tatayo pa rin po kami. Sapagkat una sa lahat, beyond religion, beyond any doctrine in faith, in spirituality, mga Pilipino po sila. Kapwa natin silang kababayan. They deserve to have the protection of all their fundamental rights just like any other ordinary Filipino. Hindi po ba nakita ng gobyerno yon? So, you can comment the way you like it, but it will not eliminate the fact na bilang mga Pilipino, bilang mga sibilyan, bilang mga mamamayan, sila po ay nilabag ng tudo-todo ang kanilang mga karapatan. Just because they have a leader called Pastor Kibuloy and just because they have a religious congregation known as Kingdom of Jesus Christ, does it make them less Filipinos?
Does it eliminate their fundamental rights, just like what every and each Filipino has? Attorney Bosanton. Yes. Yan yung lagi kong ini-emphasize when I stand here and speak for these people. Kasi ganito yun. You have a warrant for arrest. You are going against one person. But in trying to implement a warrant for arrest, you are willing, no? In willfully violating the rights of millions of Filipino people, including their most important rights, the freedom to life, the right to life and freedom of religion, just to implement one document. We are not saying that you should not. Kasi yung natin sinasabi, kung makita nyo siya, hulihin nyo, do your job as police officers. But you should not do that to compromise the rights of millions of Filipinos. Exactly. Kasi ganito eh. Anong klaseng yun? Anong klaseng pag-implement yan? Ito milyon-milyong karapatan nila. You are willing to violate it just to do something else. That is already oppression. And secondly is that, naawa rin ako sa mga police officer kasi naglabas sila ng mga anonymous letter na ginagawa nyo na kaming katatawanan. You made us the laughing stock of this nation by what we are doing, na nagbungkal-bungkal tayo, naghahanap tayo ng heartbeat. Yun pala wala tayong hinahanap. They made the Philippine National Police lose its face. Kaya sabi natin, hopefully, hindi na po magamit ang Philippine National Police natin. Ginagalang po natin yan, nire-respeto po natin yan. Mga kapatid ko po ang mga nandyan. That it should not happen again. That you will willingly make them a laughing stock of the nation. Imagine, 5,000 to implement a single warrant. So hopefully, the integrity of the Philippine National Police will not be compromised by this kind of operations again. Yun. So, again, sa kababayan natin, sa buong sambayan ng Pilipino, we offer our full respect and full support to the efforts of the Kingdom of Jesus Christ workers, ministers, leaders, and members na they're doing right now, tuloy-tuloy na compound, cathedral, and sanctuary restoration. Ang KOGC compound po ay Faith Sanctuary. Yan po ay himpilan ng kanilang pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Just like a mosque, just like a cathedral. In fact, nandyan po ang cathedral nila. Nandyan po ang paaralan na kanilang ini-offer even to non-members of KOGC. Nandyan po ang mga structures na nag-house ng residential and quarters ng mga workers, ministers, at mga leaders ng KOGC. Hindi po yan lahat ay para lamang sa kanilang exclusive na gamit. Lalo na po ang school building facilities na inoffer na rin nila sa malawak pang kabataan at estudyante na makapag-aral. Lahat ng ito po were severely and scandalously desecrated, violated, and abused ang kanilang, at sinira pa. Kaya salamat po, Pastor Kibuloy and KOGC for standing on your faith and believing that God will have His own justice. Justice will come from God ultimately. At maraming salamat po, Pastor Kibuloy, and the leaders of KOGC for leading the way dito po sa inyong milyong-milyong mga kasapi, that they remain calm, steady, composed, and prayerful and humble in times of difficult situation where the violence and atrocities are coming from state forces and state authorities. If there's a lesson to be learned and if there's a lesson to be imparted by KOGC is the willingness to embrace your oppressor. Pero sa akin, I will not hindi ko yan. Hindi madali, no? Madali yan. Lalo ngayon sa grabe ng corruption, you embrace your oppressor. Di ba sabi ni Inday Sara? Yes. Sabi niya, the virtue and the doctrine of love as the center of your humanity service and faith to God, sabi ni Inday Sara sa kanyang speech nung anniversary ng KOGC, hindi ko pa yata inabot ang ganong spiritual maturity to embrace the enemies that do harm to me or do harm to the country. Ako rin. Parang I respect the level of that kind of spirituality of the KOGC. Pero ngayon sa nakikita ko sa ginagawa sa bayan natin, parang sige na kahit wala na. Pero I will never willingly embrace the oppressors of the Filipino people. I am willing to fight them at whatever quarter there is. Pero kaya nga hats off tayo sa Kingdom of Jesus Christ by showing the way. Yeah. Hopefully, we will be on that road, but not this day. Yeah.
Thank you, Atty. Bosantog, for spending time with Pilipinas nating mahal. Congratulations, Kingdom of Jesus Christ, for keeping the faith, holding fast the line, where love prevails always over atrocities and evil that you face. At yun ay napakita ninyo sa buong sambayanan at sa buong sanlibutan. Saludo po kami. Mabuhay po kayo, samahan niyo po kami araw-araw sa pagbabalik ng paglilingkod ng Pilipinas nating mahal. At dito po magpapadaloy ng katotohanan at mga pahayag. Kuhanan ko po ng final message si Atty. Bosantog. I want to go back. Maraming salamat sa baging parte ulit ng Pilipinas nating mahal and sa minamahal nating taong bayan. And in my probably the last thing that I'm going to say for this episode is simple. Kung ang tanong ng mga congressman kay Vice President is that, Ma'am, magkano po ang amin dyan? Ang tanong ko rin sa taong bayan, mga minamahal naming taong bayan, kaya pa ba? And sa minamahal nating military and the law enforcement, ang tanong po namin is, protect the people pa rin ba? Maraming salamat at good afternoon po sa ating lahat. Maraming salamat, Atty. Bosantog. Samahan niyo po kami sa susunod na mga episodes pa ng talakayan na nagpapadaloy ng katotohanan, tamang impormasyon at pagtindig ng buong mamamayan sa demokrasya, kapayapaan at totoong mabuting pamamahala. Ito po si Ka Eric at nakasama ninyo si Atty. Bosantog dito sa Pilipinas nating mahal. So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, News ko po RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.